Papa Dudut. Maligayang araw po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng inyong programa. Maligayang araw din sa mga katulad ko na araw-araw nakikinig sa Barangay LS 97.1. Bago matapos ang taon ay sumulat ako sa inyo para ikwento ang love story ko na nagsimula noong nakaraang taon. Gagawin ko na rin ito para magsilbing reflection ko para sa taong 2024. Bago ko makalimutan, ako nga po pala si Trixie. 25 years old na ako at isa akong event singer. Never pa ako nagkaroon ng boyfriend. Hindi naman po dahil sa pangit ako. May mangilan-ngilan na ring sumubok na manligaw sa akin pero karamihan sa mga lalaking nagpaparamdam noon ay hindi pasok sa standards ko. Opo, medyo mataas po ang standards ko pagdating sa lalaki dahil alam ko po kung ano ang worth ko. Natuto ako noon dahil na rin sa nanay ko na ilang pagkakataon nang nabaliw sa pag-ibig matapos makailang beses na nagtiwala sa mga lalaking ginamit lang siya at ginawang parang laruan. Lumaki ako na laging binibibisit ang mama ko na gabi-gabi noong umiiyak tuwing iniiwan siya ng mga lalaking minamahal niya hanggang sa dumating sa puntong tumigil na siya sa paghahanap at tinanggap na lamang niya na tatanda siyang single. Kaya naman hindi niyo po ako masisisi kung mapili ako sa lalaki dahil takot akong matulad sa mama ko. Dahil sa takot na maloko ay yun na nga po ang naging epekto. Hirap po akong magkaroon ng karelasyon, Papa Dudut. Sa katunayan ay naunahan pa nga ako ng nakababata kong kapatid na si Sasa. Meron na siyang long-term boyfriend na nakilala pa niya noong nasa college pa lamang sila. Minsan ay napapasana all na lamang ako sa relasyon ng mga kamag-anak at kaibigan ko. Nakakainggit man kung minsan pero hindi ko lang talaga magawang pumasok sa isang relasyon sa takot na makaranas din ako ng heartbreak katulad ng sa mama ko, Papa Dudut. Sasa, 3 days na lang bago magpasko. Yee, nakaka-excite! Anong exciting dun? Malamig nga ang Pasko mo eh. Ano ngayon? Porket walang jowa, bawal na magsaya sa Pasko? Hindi naman, pero yung isiping mag-isa ka lang sa araw ng Pasko, yun ang nakakalungkot. Ang tao, hindi kailangan ng jowa para maging masaya. Ginagawa mong personality ang pagkakaroon mo ng boyfriend. As if naman ikaw lang ang nakaka-experience niyan. Well, sa ating magkapatid, ako lang naman talaga yung naka-experience magkaroon ng jowa eh. So fact yun. Pwede ikaw na. Magpasalamat ka na lang at nakahanap ka ng lalaking matino at loyal. Hindi yung lagi mo na lang akong inaasar sa pagiging single ko. Ano ba kasing plano mo? Gusto mo bang maging tita na lang ng anak ko? At tumandang dalaga nang hindi man lang nakakatikim ng… Yung bibig mo ha? Ikaw talaga? Kung ano-anong lumalabas dyan sa bunganga mo. Siyempre, may plano rin naman ako magkaroon ng pamilya someday. Hindi naman ako forever magiging single eh. Gusto ko rin namang makaranas ng pag-ibig. Anong inaantay mo? Na magbagsak ang langit ng lalaki sa harap mo? Bakit naman hindi? Mas maganda nga na langit na mismo ang mag-decide para sa love life ko. Para sa ganon, hindi ako ang may kasalanan if ever mang hindi maganda ang kalabasan ng first relationship ko. Kung ganyan lang din, talagang tatanda kang dalaga. Ate Trixie, ang pag-ibig, tinatrabaho yan. Hindi yan kusang mahuhulog mula sa langit. Parang pera yan na kailangan paghirapan para makuha. Saan ba kasi kailangan magpasa ng resume? May interview din ba yan katulad ng paghahanap ng trabaho? Oo, meron. Ang tawag doon, dating. Makipag-date ka para makahanap ka ng jowa. Palibhasa kasi sa'yo, napaka-choosy mo. Yung hinahanap mong lalaki, mala Dennis Trillo eh. Hindi ka naman kasing ganda ni Jenny Lynn Mercado. Ay, sa bagay, iniisip ko palang parang sumasakit na ulo ko. Wala akong lakas para sa mga ganyang bagay.
Eh di ngayon pa lang, tanggapin mo ng tatanda kang dalaga. Di bale, mag-aanak na lang ako ng marami para may pagkaabalahan ka kapag uugod-ugod ka na. Grabe ka! Alam ko na! Ano? Napanood mo ba yung video tungkol sa pagkain ng ubas sa ilalim ng lamesa pagsapit ng New Year? Hindi pa. Ano naman yun? May napanood kasi ako na tip online para sa mga taong hirap na hirap magka-love life tulad mo. Ang sabi, kailangan mo raw kumain ng 12 ubas sa ilalim ng mesa pagpatak ng 12:00 sa bagong taon. Ano namang kalokohan yan? Hindi, totoo to. Pamahiin daw yun sa Spain. Ang sabi 12 grapes means 12 months of good luck. Pero dapat mabilis mong kainin yon kasi kapag nag-12:01 na at di mo pa naubos yung 1 dosenang ubas, yung mga matitirang yun yung bilang ng mga buwan na mamalasin ka. Ang OA naman nun? Ang sabi rin kapag nagawa mong kumain ng 12 ubas, suswertehin ang love life mo sa susunod na taon. Sus! Nagpapaniwala ka sa mga ganyan? Gawin mo, wala namang mawawala eh. Malay mo, magka-jowa ka na. Anong klaseng ubas ba? Ewan ko, yung green yata. Basta, kahit anong ubas na lang. Bibilhan kita para sa New Year. Gawin mo yan ha. Parang sira naman to. Ano naman magiging itsura ko nun? Nagpuputo ka na sa labas tapos nasa ilalim ako ng lamesa? Gusto mo bang magka-jowa o hindi? Gusto. O edi gawin mo. Sabi ko nga, malay mo, palaring ka na sa pag-ibig sa susunod na taon. Hay nako, bahala ka dyan. Ginagawa mo pa akong utu-utu eh. Totoo to, ano ka ba? Bahala ka, kung ayaw mo edi wag. Tatanda ka na lang dalaga talaga. Bahala ka dyan, aalis na ako. Kakanta pa ako sa isang event mamaya. Saan naman? May company Christmas party akong nabook sa Taguig. Binayaran ako para mag-perform. Ay wow, bongga. Kailangan kumayod para may pera sa bagong taon. Yun ang totoong swerte. Basta, bibili pa rin ako ng ubas para sa bagong taon. Ikaw nang bahala kung kakain ka o hindi. Ayan ha, tinutulungan na kita. Ewan ko sa'yo. Minsan nakakasawa ring makarinig ng mga tanong kung kumusta na ba ang love life ko o kung may boyfriend na ba ako. Yun kasi ang laging tanong ng mga tao bilang conversation starter at sa totoo lang ay napapagod na rin akong mag-explain kung bakit ako single. Para kasing laging naipapamukha sa akin ang pagiging mapanglaw ng puso ko. Kaya naman bago natapos ang taong 2023 ay ipinangako ko sa sarili ko na bibigyan ko naman ang sarili ko ng boyfriend. Ano man ang mangyari pagpasok ng 2024. Kung kinakailangang babaan ko ang standards ko ay gagawin ko yon. Para naman maranasan ko na rin ang tinatawag nilang pag-ibig. Nakakahiya mang aminin pero ginawa ko ang pagkain ng isang 12 ubas sa ilalim ng lamesa na binanggit ng kapatid kong si Sasa. Ganon ako kadesperada noon dahil for the first time ay nagkaroon ako ng urge na danasin din kung paano ba talaga ang umibig. Noong 2023 ay nagkaroon ng malaking year-end party sa bahay ng pinsan ko. Nagsasama-sama kaming magkakamag-anak ng first time lang nangyari dahil umuwi ang mga pinsan ko mula sa US. Ilang kaibigan at dating kakilala rin ang dumalo sa party ng time na yon. Pagsapit naman ng 12:00 habang nasa labas ang lahat at masayang nanonood ng fireworks display, sa kalangitan ay palihim akong nagpunta sa kusina dala ang 12 ubas para gawin ang sinasabi ni Sasa na pampaswerte sa love life. Sa isang long table kung saan nakadisplay ang mga pagkain ay gumapang ako sa ilalim ng lamesa. At doon ay nagmadaling kinain ng 1 dosenang ubas, Papa Dudut. Oh my gosh! Ano ba itong ginagawa ko? Para akong baliw dito na kumakain ng ubas. Sana naman pala rin ako ngayong 2024. Please lang, Tadhana. Bigyan mo na po ako ng jowa. Oh, 12:01 na.
Nakain ko naman yung mga ubas on time. Sana talaga totoo yung sinasabi ni Sasa. Makalabas na nga. Mamaya may makakita pa sa akin dito nakakahiya. Ay, pusala! Nagulat naman ako. Akala ko kung ano na yung gumagapang. Naku, sorry, di ko alam na may tao pala. Halika, tulungan na kitang tumayo. Salamat. Di ko talaga alam na may tao pala rito. Akala ko nasa labas na lahat eh. Teka, tama ba yung nakita ko? Galing ka sa ilalim ng lamesa? Oo. Kasi may hinahanap lang ako kaya napadpad ako sa ilalim. May chinek lang ako. Ikaw, anong ginagawa mo? Bakit ka gumagapang dito sa kusina ng pinsan ko? May hinahanap lang din ako. Mahina na yung mga mata ko kaya kinailangan kong gumapang. Gumagapang habang may hawak na mangkok? Mangkok na may ano ba yan? Mga tangkay ba yan ng ubas? Oo, tangkay nga ng ubas. Paborito ko kasi ubas eh. Okay. Mukhang alam ko na kung anong nangyari Ha? Bakit? Ano ba sa tingin mong nangyari? Hulaan ko kung ba't ka gumagapang sa sahig. Galing ka rin sa ilalim ng mesa, no? Sige, aamin na ako. Tama ka, galing din ako sa ilalim ng lamesa. Kumain ako ng ubas. Pero mag-e-explain ako kung bakit. May nakita kasi akong video tungkol sa pagkain ng ubas sa bagong taon. Sabi nila… Pampaswerte sa love life. Napanood mo rin yun? Hindi. Sinabi sa akin ng kapatid ko. Actually, ginawa ko nga rin Kaya ako galing sa ilalim ng mesa kasi kumain din ako ng 12 ubas. Nakakatawa naman. Pareho pala tayo ng ginawa. Akala ko ako lang yung nagpapaniwala sa mga ganun May kasama pala ako. Ewan ko nga kung bakit rin ako nauto Saang lamesa ka pala galing? Hindi kita napansin nung pumasok ako Dito ako sa kabila, yung mga lalagyan ng plato at baso. Yun yung lamesang mataas Hindi kasi ako kasya dyan sa lamesang pinagpwestuhan mo. Nung nagsilabasan na lahat, nagpaiwan ako. Sabi ko sa pinsan mo, magsi-CR lang ako sandali. Kaya pala hindi kita napansin. Mas nauna ka pala sa akin. Sumama pa ako sa labas kanina Mabuti na lang pala hindi ako nagpunta sa lamesang yun kung hindi nagkagulatan tayo. Tama. Diyan din sana ako pupunta kanina Kaso wala nang time kaya nagmadali na ako. Pero nagkagulatan pa rin tayo kasi sabay tayong lumabas, di ba? Oo nga Nakakahiya na huli pa akong gumagapang galing sa ilalim ng mesa. Huwag kang mag-alala, secret lang natin to. Sure ka ha? Huwag mong ipagsasabi kahit sa pinsan ko. Pagtatawanan ako ng mga yun. Oo naman, basta wag mo rin ako ibubuko. Sige, deal yan. Safe ang secret natin sa akin. Ano palang pangalan mo? Trixie, ikaw? Jacob. Kaano-ano ka ng mga pinsan ko? Kapitbahay ka ba nila? Hindi, college friends kami. Oh, I see. Ngayon lang kita nakita First time ko lang din kasing maimbitahan dito. Mag-isa lang din kasi ako ngayong bagong taon kaya in-invite ako ng mga pinsan mo. Parang get together na rin namin to pagkatapos ng mahabang panahon. Parang ganun. Sa bagay, ngayon lang din kasi sila umuwi kaya ngayon lang din siguro kita nakita. So, kumusta naman? Nakain mo naman lahat ng ubas mo? Oo, muntik na nga ako mabilaukan Ako nga, muntik na hindi umabot sa oras Ang lalaki din kasi nung nakuha kong ubas. Ay, sinabi mo pa. Ay, sana worth it nga talaga tong kalokohang pinagagagawa natin. Sana nga. Sana talaga magkatotoo yung hiniling mo ngayong gabi. Ikaw rin. Tara na sa labas. Baka hinahanap na tayo ron. May sisindihan pa yata silang fountain Mauna ka na, susunod na lang ako. Okay, sige. Kita na lang tayo sa labas Oh my gosh, Tadhana! Ang bilis mo namang sumagot sa hiling ko. Ito na ba yun? Agad-agad? Hindi pa nga nadadigest sa bituka ko yung ubas na kinain ko. May ibinigay ka na agad? Kau talaga? The best ka! After salubungin ang bagong taon ay nagpatuloy ang party sa bahay ng pinsan ko. Noong time na yon ay nagpatuloy din ang getting to know stage namin ni Jacob. Hindi na kami nakapag-focus pa sa party dahil sa dami ng napag-usapan namin tungkol sa isa't isa. Nang nagsimulang lumiwanag ang kapaligiran dahil mag-uumaga na ay saka na lang kami nagkahiwalay ni Jacob. Pagkarating ko sa bahay ay natulog ako buong maghapon.
Masasabi ko na naging maganda ang pagsalubong ko sa bagong taon ng 2024 dahil na-enjoy ko ang company ni Jacob. Papadudot, hindi naman talaga exactly gwapo si Jacob. May itsura siya pero hindi siya yung tipong mapapa-head over heels ang bawat kababaihan sa kanya. Pero masasabi ko na napakalakas ng karisma niya. May appeal siya na uubra sa mga taong ang hanap ay may humor at emotional intelligence. Lahat ng yon ay taglay ni Jacob, Papadudot. Kaya naman sobrang na-enjoy ko ang maikling pagsasama naming dalawa sa naganap na year-end party sa bahay ng pinsan ko. Matangkad din siya at sobrang nitingnan. Mula ulo hanggang paa ay pansin kong alagang-alaga niya ang sarili niya, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa Tagaytay kami nagpuntang magpipinsan kasama si Jacob para lang magkape, Papadudot. Spontaneous trip lang ang nangyari at napag-isipan namin habang nasa daan. Ang maganda sa pag-uwi ng mga pinsan ko ay wala kaming gastos dahil sila lahat ang nagbabayad tuwing lumalabas kami. Wala din naman kasi silang kasamang lumabas, Papadudot. Kami na lang ni Sasa ang inaasahan nila maliban na rin kay Jacob na college friend nila. 10 years nang nakatira sa California ang dalawang pinsan ko matapos silang kunin ng nanay nila doon na 30 years nang OFW. Since then ay ngayon na lang ulit sila bumisita sa Pilipinas. Kaya naman talagang sinulit nila ang bawat araw nila dito bago sila bumalik. Nagsimula raw ang pagkakaibigan nilang tatlo dahil sa online games. Noong college sila ay lagi nilang tambayan ang computer shop malapit sa school nila kung saan lagi nilang inuubos ang vacant time nila sa paglalaro. Nagpatuloy ang pagkakaibigan nila online at kahit magkahiwalay ay nanatiling matatag ang koneksyon nilang tatlo. Papadudot sa ilang araw na pagsasama namin ni Jacob, isang bagay ang nagustuhan ko sa kanya. Napakahaba ng pasensya niya. Kahit na minsan ay tinotopak ang mga pinsan ko, ay never kong nakitang nagalit o nainis si Jacob. Napakabait at magalang din siya sa ibang tao. Lahat ng nakakausap niya ay tinatawag niyang ma'am at sir, anuman ang kanilang estado. Unang buwan pa lamang nga ng taong yon pero nagsimula nang tumibok ang puso ko para sa kanya, Papadudot. Masarap tong California maki na in-order mo. Hindi yata sushi rice yung ginamit nila kundi normal na kanin lang. Ang arte mo, nakikikain ka na nga lang eh. Saan mo ba to binili? Mura lang naman to. In-order ko dun sa dati kong kaklase. Nag-business kasi siya, tapos minessage ako. At dahil mabait ako, umorder ako para naman suportahan siya. Wow! New Year's resolution mo ba yan? Mabait ka na ngayon? Sa'yo lang naman ako hindi mabait, no? Maiba tayo. Anong meron sa inyo nung Jacob? Anong ibig mong sabihin? Kala mo di ko napapansin? Iba yung galawan yung dalawa eh. May something na ba sa inyo? Wala no. Asus! Nag-deny pa. Kulang na lang idikit mo sarili mo dun sa lalaki na magkakasama tayo sa Tagaytay. Mukhang tinutuo mo talaga yung promise mo sa akin na magjojowa ka na this year ah. Kakapalit pa lang ng taon, naglalandi ka na agad. Magkaibigan lang kami ni Jacob. Masaya siya kasama. Ano bang masama dun? Wala naman. Pero kung may nararamdaman ka sa kanya, hindi uubray ang pagdi-deny mo. Paano ka makakahanap ng boyfriend kung ayaw mong umamin sa feelings mo? Halata naman na may gusto ka ron eh. O sige, oo na. Type ko siya. O ayan, inamin ko na. Happy ka na? Ganyan. Kung maglalandi ka talaga, panindigan mo. Sa akin ka pa magsisinungaling eh, obvious naman sa pagmumukha mong bet mo yung guy. So ano naman nagustuhan mo sa kanya? Cute siya. Weh! Para sa akin, cute siya. Kaya itigil mo yung pagiging judgmental mo.
Wala naman ako sinabi ha. Itsura mo pa lang kahit hindi mo sabihin, alam ko na kung anong iniisip mo. Hindi man siya cute para sa'yo, pero para sa akin, oo. Malakas ang appeal niya at nakakadagdag sa karisma niya yung pagiging mabait niya. So mahilig ka sa good boy. Wala yan sa hilig. Basta ang sa akin lang, pasok siya sa standards ko. Sa bagay, cute naman kayo. Bagay kayong dalawa. Tingin mo? Oo! Kailangan mo ng lalaking mahaba ang pasensya. Kasi napaka-moody mong tao. Tuwing kabilugan ng buwan, nag-iiba yung ugali mo kaya dapat lang na ang jowain mo ay yung malawak ang pangunawa. Ano namang masasabi mo sa kanya? Nakasama mo na siya kaya for sure, may impression ka na kay Jacob. Well, to be honest, okay naman siya. Hindi siya mukhang bobo. Madiskarte siya at saka marunong makisama. At tama yung sinabi mo, mabait siya. Kung ikaw ba, magiging type mo rin siya? First of all, magkaiba tayo ng taste kaya hindi ko siya mabebetan. Pero kung type mo siya, sino naman ako para mag-judge, 'di ba? Pangalawa, hindi ako mahilig sa mga lalaki masyadong mabait. Mabait na ako eh. So gusto ko yung medyo demonyo. At last but not the least, may boyfriend na ako kaya hindi na ako pwede magkagusto sa ibang tao. Sa tingin ko, bet din naman niya ako eh. Sinabi ba niya yan o nag-a-assume ka lang? Remember, never assume unless stated. Baka mamaya delusional ka lang pala. Hindi niya sinasabi pero mukhang may gusto rin naman siya sa akin. Sa bagay, first time mo pa lang naman kasi magmahal kaya naiintindihan kita. Pero payong kapatid, huwag mong paaasahin ang sarili mo sa isang bagay na hindi pa naman totoo. Huwag ka nagpapapaniwala sa pakiramdam mo lang. Dapat malaman mo sa kanya mismo ang totoo. Hindi yung hindi ka sure sa feelings niya tapos minahal mo na siya. Maniwala ka sa akin, ikaw lang din ang masasaktan sa huli. E paano ko malalaman kung gusto niya ako? Tatanungin ko? Wag mong gagawin yan. Huwag kang magmukhang desperada sa harap niya kasi baka ma-turn off siya. Ayaw ng mga lalaki sa babaeng naghahabol. Remember, hindi ka aso para maghabol ng tao. Ano gagawin ko? Huwag ka kasing magmadali. Magpakipot ka rin ng konti. Huwag mo masyadong ipahalata na bet mo siya. Chill ka lang. Sabi nga nila, it's not the destination that counts, but the journey. Kaya enjoyin mo lang yung chemistry nyo for the meantime. Aamin din yan sa nararamdaman niya pagtagal. Basta wag mo siyang pilitin kasi kapag pinilit mo, babahag ang buntot nun. Ayaw ng mga lalaki sa commitment unless sila na mismo yung nag-decide. So, kapag decided na si Jacob, dun ka lang maniwala na bet ka niya. Matapos bumalik sa US ng mga pinsan ko ay nanatili ang closeness namin ni Jacob, Papa Dudut. Nagpatuloy ang paglabas-labas naming dalawa. Katulad ng sinabi sa akin ni Sasa ay hindi ko masyadong pinaasa ang sarili ko. Kahit na may nararamdaman ako para kay Jacob noong time na yon, ay sinolo ko na lamang muna ito hanggat hindi niya sinasabi sa akin na nagugustuhan din niya ako. Itinuring ko na lamang muna ang relasyon naming dalawa bilang magkaibigan. Sa mga sumunod na araw ay mas lumalim pa ang pagkakaibigan namin ni Jacob. By that time ay sobrang open na namin sa isa't isa. Wala nang hiyaan sa pagitan naming dalawa at tapos na kami sa stage kung saan ay patuloy ang pagpapa-impress na ginagawa namin. Nagsimula na naming makita ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa bawat isa at sa kabila ng mga yon ay nanatili pa rin ang samahan naming dalawa, Papa Dudut. Hanggang sa pagdating ng February, nagsimula nang magparamdam sa akin si Jacob. Eksaktong February 14 noong inaya ko ni Jacob na kumain sa labas. Nag-date kami sa isang restaurant at doon mismo ay inamin niya sa akin ang totoong nararamdaman niya. Unang pagkikita pa lang daw namin ay nagkaroon na siya ng crush sa akin. Sa katunayan nga ay siya ang may ideya na ayain ako ng mga pinsan ko noon na mamasyal para magkaroon daw kami ng time na kilalanin pa ang isa't isa. Para bang ang mga pinsan ko na rin ang nagsilbing wingmen niya noon, Papa Dudut. Then after some time ay na-realize daw niya na nahuhulog na ang loob niya para sa akin.
After ng confession niya, inamin ko na rin kay Jacob na matagal ko na rin siyang gusto. Doon na siya nagsimulang manligaw sa akin, Papa Dudut. Kalagitnaan ng March noong opisyal ko siyang sinagot, Papa Dudut. Maganda pala dito ng gantong oras, no? Wala na masyadong tao. Tahimik na yung paligid kaya masarap maglakad-lakad. Kaya nga paborito ko yung ganitong oras 11 p.m. onwards. Tahimik na ang mundo. Sobrang peaceful, maliban na lang sa mga taong kumakayod pa rin sa gabi. Ako kasi morning person ako kaya hindi rin ako masyado nagpupuyat. Ngayon lang. Sorry ha, mukhang kasalanan ko pa yata kung bakit magkaka-eyebags ka na. Ayos lang, syempre bilang boyfriend mo, hindi rin naman ako makakatulog habang hindi pa ako sigurado na nakauwi ka na ng safe mula sa mga gig mo. Kesa mag-alala ako sa bahay, mas magandang samahan na lang kita. Ay, nga pala, eto, may regalo ako para sa'yo. Hala, ano to? Buksan mo na! Oh my gosh, ang ganda! Infinity necklace yan, late gift ko. Para sana nung mansari natin yan kaso late dumating kaya ngayon ko palang maibibigay. Thank you! Maliit na bagay lang yan. Ang cute-cute naman! 4 months na pala tayo. Ang bilis ng panahon, no? Isipin mo, last year, hindi tayo magkakilala. Pero dahil sa ubas, nagkita yung mga landas natin. Nakakatuwa nga pero naniniwala ka ba talaga na yung ubas ang rason kung bakit tayo nagkakilala? Yun naman talaga, diba? Kung wala kang planong kumain ng ubas nung New Year at wala rin akong idea tungkol sa ubas-ubas na yan, hindi tayo magkikita sa kusina ng pinsan ko. Pero may chance pa rin naman na magkakilala tayo since nasa iisang lugar naman tayo nung oras na yun. Kung sa bagay, oo nga naman pero ubas pa rin ang naging dahilan. Sa mga encounter na pwedeng mangyari sa atin nung gabing yun, nagkita tayo nung kumain tayo ng ubas. Hindi ka ba naniniwala sa ganun? Na may mga taong destined talagang magkakilala? Parang Red String Theory. Sabihin na nating naniniwala naman ako. Kumain nga ako ng ubas, di ba? Pero ayoko lang paasahin yung sarili ko sa isang bagay na walang katotohanan Yun bang aakalain kong ito na talaga yung final kasi destined nga ako no. Pero in the end, hindi pa pala tayo yung para sa isa't isa. Bakit? Dumating ka na ba sa point noon na naniwala kang destiny mo na yung partner mo? Oo, palagi. Ganun ako noon Lahat na nangyayari sa buhay, binibigyan ko ng meaning. Ang tingin ko sa buhay ko parang pelikula na lahat na nakakatagpo ko itinadhana para sa akin. Yun pala, dadaan lang sila para saktan ako. Yun ang nakakatakot sa pag-ibig, no? Kailangan mo talagang sumugal. Puso yung nakataya. Kaya kapag natalo ka, masakit talaga. Hindi ko alam kung gaano kasakit yung sakit kasi hindi ko pa naman naranasang ma-broken heart. Pero iniisip ko pa lang, parang maski ako, hindi ko rin talaga kakayanin. Ang kabutihan naman sa mga experience kong ganun, mas natuto ako, mas lumawak pa yung pangunawa ko. So ngayon hindi ka na umaasa? Hindi ka na naniniwala na para tayo sa isa't isa? Siyempre umaasa. Hiling ko nga na ikaw na talaga May reservations man pero araw-araw ko ipinapanalangin na ikaw na yung huli kasi ikaw na talaga yung tinuturing kong huli ko Ay, sana nga. Yan din ang dalangin ko. Lalo na't sobrang pressure sa part ko kasi napakahaba pala ng pinagsamahan nyo nung ex mo. Paano mo nalaman? Wala naman ako nakwento sa'yo tungkol sa ex ko Nabanggit nung pinsan ko, 7 years daw tumagal yung relationship nyo. Tama, 7 years nga. Pwede bang tanungin kung anong nangyari? Bakit kayo naghiwalay? Ayoko na sanang pag-usapan yun. Tapos na yun tsaka hindi ko ugali magkwento ng past relationships ko lalo na sa'yo na girlfriend ko. Okay lang naman kung ayaw mong sabihin. Mas maganda na rin yung wala akong alam. Ignorance is bliss, ika nga nila. Kung wala kang alam, wala kang aalalahanin. Tama. Huwag na nating alamin yung tapos na. Tsaka wala ka naman dapat ipag-alala Okay naman yung naging hiwalayan namin ng ex ko. Walang masamang tinapay sa pagitan naming dalawa. That's good. At least wala kang evil eye na matatanggap kasi walang taong galit sa'yo. Ang hilig mo talaga sa mga pamahiin, no? Well, wala namang mawawala kapag naniwala ka. Huwag mo lang gawing personality para hindi ka masabihang baliw.
Baka naman pati horoscope natin na check mo na kung compatible tayong dalawa. Ay actually, matagal ko nang nagawa yan. Talaga? So ano sabi? Compatible ba tayo? Virgo at Taurus? Compatible naman, kasi pareho tayong earth sign. Nice! E di kung ganun, wala nang problema. Aligned naman pala, pati stars natin eh. Pareho nga lang tayong hard-headed, kasi ang earth sign minsan matitigas ang ulo. Iyon lang. Papadudot kahit chill man ako tuwing magkasama kami ni Jacob ay aaminin ko na ramdam ko ang pressure bilang bago niyang girlfriend. 7 years ba naman kasi ang kailangan kong tapatan, talagang malaki ang naipataw sa aking trabaho. Ang kagandahan lang sa relasyon namin ni Jacob dahil alam niyang first time ko lang na pumasok sa ganong klase ng relasyon ay naging supportive siya sa akin. Halatang experience na talaga siya dahil napaka-gentle niya sa relasyon namin. Minsan nga ay napipredict pa niya kung magkakaroon kami ng kaunting pagtatalo. Bago pa man mangyari yon ay inuunahan na niya ito para hindi na mag-escalate pa sa away. For the next months ay naging maayos ang pagsasama namin. Ignorante man ako pagdating sa pag-ibig ay mabilis naman akong natuto. Marunong kasi akong mag-reciprocate ng feelings. Kung ano ang natatanggap ko ay ibinabalik ko rin kaya naging healthy ang relasyon namin ni Jacob. Hindi ko alam kung dahil sineswerte ba talaga o destined ba kami. Ang mahalaga lang para sa akin noon ay maayos ang tinatakbo ng relasyon namin. Dumating ang unang pagsubok sa relasyon namin ni Jacob nito lang November. Kung kailan ilang buwan na lang ay malapit na naming i-celebrate ang isang taon namin bilang magkarelasyon. Isang tao ang muling nagparamdam sa buhay ni Jacob. Walang iba kundi ang ex niya. Ang malala, papadudot, ay buntis ito nang muli siyang nagpakita. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, nalaman ko ang muling pagbabalik ng girlfriend ni Jacob mula sa kanya mismo. Yon ang maganda sa relasyon namin ni Jacob. Wala kaming tinatago mula sa isa't isa, papadudot. Very vocal kami sa mga nangyayari sa buhay namin kaya naman sobrang tatag ng tiwala namin sa bawat isa. Pagkatapos niyang makita at muling makausap ang ex niya ay nagkwento agad sa akin si Jacob. Aksidente raw silang nagkita sa isang event at doon ay nalaman niyang buntis ito, papadudot. Nung una ay natakot at kinabahan ako noong narinig kong buntis ang babae. Ang unang pumasok sa isipan ko, kaya siguro sila nagkita ng girlfriend niya ay dahil baka siya ang ama ng dinadala nito. Pero hindi pala ganon ang nangyari. Ang dinadalang baby ng kanyang ex ay bunga raw ng pagmamahala nila ng current boyfriend niya na that time ay fiancé na pala niya. Nakahinga ko nang nalaman kong engaged na pala ang ex ni Jacob at malapit na itong ikasal. Pero sa parehong pagkakataon ay hindi ko maiwasang makaramdam ng selos. Dahil first time lang akong na-threaten sa realization na may maayos pa palang connection sina Jacob at ang ex niya. Napansin siguro ni Jacob ang pagkakaroon ko ng alinlangan. Kaya naman noong napansin niyang medyo napapa-overthink na ako ay pinakilala niya ako mismo sa girlfriend niya. Papadudot, never kong na-imagine na darating din pala sa puntong mamimit at makikilala ko ang ex-girlfriend ni Jacob. So, kumusta naman yung eyeball nyo ng ex ng jowa mo? Eyeball talaga? Ano pa bang ibang tawag dun? Okay naman yung meet up namin. Mabait siya, in fairness. At gusto mo yon? Mas mabait yung ex kesa sa'yo? Mabait din naman ako kaya walang kaso sa akin yun. Alam ko sa sarili ko na mabait akong tao. Sure ka?
Kung mabait yung girl, ba't sila nagkahiwalay ni Jacob? Baka naman jowa mo pala may problema. Hindi mo ba naisip yon? Ito naman gagawa pa ng issue. Nasolve na nga yung problema namin eh. Huwag mo nang dagdagan. Ate, tandaan mo mas marami akong karanasan sa pag-ibig kesa sa'yo. Nagtatanong lang naman ako. Wala namang kasing problema kay Jacob eh. Maayos yung naging hiwalayan nila ng ex niya. For 7 years? Yung mga ganong katagal na relasyon, walang maayos na hiwalayan yung mga ganon. Ano ba talagang gusto mong palabasin? Na may something silang dalawa? Sino ba naman kasing boyfriend ang ipapakilala yung current girlfriend niya sa ex niya? Gawain ba yun ng matinong tao? Ipinakilala niya ako sa ex niya kasi nag-overthink ako. Nagkita kaming dalawa para matapos na yung worries ko. Para masigurado na wala nang problema sa kanilang dalawa. Na masaya na sila sa kanya-kanya nilang buhay. So, wala ba talaga? Wala nga. Ang kulit mo naman eh. Ikakasal na yung girl. Actually, invited nga kaming dalawa sa kasal nila eh. Ganon? Oh my gosh, ang weird talaga. Hindi ka lang kasi sanay makakita ng mag-ex na mature mag-isip. Hindi na issue kina Jacob at sa ex niya yung nangyari sa kanila dati. Nakapag-move on na sila sa naging hiwalayan nila. Kaya hindi na problema kung magkaayaan pa sila sa kasal. Ganun sila ka-okay at ganun na sila kasaya sa sarili-sarili nilang relasyon at buhay. Okay, sabi mo eh. Kung totoo man yan, edi good. So pupunta kayo sa kasal? Oo naman. Nakakahiya naman kung hindi kami pumunta. Pinadalhan kami ng invitation eh. Tinanong mo ba si Jacob kung gusto niyang pumunta? Sa akin niya binigay yung desisyon. Kung gusto ko raw pumunta, pupunta kami. Kung ayoko, di rin siya pupunta. Nag-decide ako na pumunta na lang. Kasi bakit naman hindi? At talagang gusto mo makipaglaro sa apoy, no? Paano kung bigla mag-runaway bride itong ex at tumakbo paalis ng altar kasama si Jacob? Ikaw kung ano-ano talagang pumapasok sa isip mo. Hindi to telenovela ha. Nasa totoong buhay tayo. Ay hindi! Ang mga telenovela inspired yan sa totoong buhay. Ewan ko sa'yo. Sinisira mo peace of mind ko eh. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Pagdudahan ko si Jacob? Binibigyan lang kita ng senaryo na pwedeng mangyari. Hindi mangyayari yon. Malaki ang tiwala ko kay Jacob. At isa pa, mukha namang mahal na mahal nung ex niya yung mapapangasawa niya eh. Nung nag-usap kami, wala siyang ibang binabanggit kundi kung gaano siya kasaya sa current love life niya. Bakit nga ba kasi naghiwalay si Jacob at yung ex niya? Mahaba-haba na rin yung 7 years ha? Sayang yun. Ano ba nangyari? May third party bang involved? Walang third party. Ang kwento nila sa akin na wala na lang daw basta yung spark. Para bang naubos na lang yung pagmamahal nila sa isa't isa. Hindi na nag-work yung relationship nila. Hindi na sila nag-grow as a person. Sa huli, nag-decide sila na maging friends na lang. Pinalaya nila yung isa't isa para subukang magmahal ulit. Nakakilala si ex ng bagong lalaki, tapos nakilala naman ako ni Jacob. Tapos sasabihin mo, hindi mala telenovela yung kwento mo? Ang dami ko nang napanood na ganyang pangyayari. Ang exage mo rin naman kasing mag-isip. OA na OA eh. Whatever, kung saan kayo masaya doon na rin ako. Kung wala rin namang palang problema, edi mabuti. Basta siguraduhin mo lang na goods na yung ex niya. Sigurado kang hindi mo na yun pagseselosan. Hindi na, kasi mature na rin ako mag-isip. Kaya nga kami a-attend ng kasal eh, para ipakitang okay na okay ang lahat. Edi wow! Papadudot walang rason para paghinalaan ko si Jacob dahil sa 8 buwang pagsasama namin, wala siyang ibang ginawa kundi ang buuin ang tiwala ko sa kanya. Doon ko nga na-realize kung gaano kahalaga ang tiwala sa pagitan ng 2 taong nagmamahalan. Kung hindi ito matibay, mahihirapang magtagal ang isang relasyon. Kaya dapat bago pasukin ang mundo ng pag-ibig ay wala kang daladalang emotional baggages na maaaring sumira sa pagtitiwala mo sa partner mo. Sa kabila ng mga sinabi sa akin ni Sasa, mas nagtiwala ako sa boyfriend ko at sa pagmamahal na ipinapakita at pinaparamdam niya sa akin. 2 choice lang naman kasi yan. Yan ay ang maniwala ka sa partner mo o pagdudahan mo lahat ng ginagawa niya. Mas pinili ko ang una at buong puso ko siyang pinagkatiwalaan, Papa Dudut. Ang kapalit noon ay never sinira ni Jacob ang tiwalang ibinigay ko sa kanya. Very transparent kasi si Jacob kaya lahat ng nangyayari sa buhay nito ay updated ako kaya naman wala nang lugar sa puso't isipan ko
ang pag-overthink. Gabi bago ikasal ang ex ni Jacob ay naghahanda na ako noon para sa gagamitin kong damit kinabukasan. Nang bigla akong pinuntahan ni Jacob sa bahay para sabihin ang balitang mas mabuting wag na kaming magtungo sa kasal ng ex niya. Tinawagan na raw niya ito at nagpaalam na hindi na kami makakadalo. Nagulat ako sa naging desisyon niyang yon, pero noong tanungin ko siya kung bakit niya yon nagawa ay mas humanga ako sa kanya, Papa Dudut. Bakit naman biglang nagbago yung isip mo? Last minute ka namang nag-decide na di na tayo attend ng kasal ng ex mo. Naka-ready na pa man din ako. Pasensya ka na kung hindi na kita natanong ha. Bigla lang kasi ako nagkaroon ng realization eh. Anong klaseng realization naman yun? Na hindi magandang tingnan na pupunta pa tayo sa kasal ng ex ko. Lalo pa na isasama kita. Ano namang hindi maganda doon? Tapos na kasi kami. Kumbaga, wala na dapat kaming koneksyon ng ex ko. Kasi sarado na yung kwento namin eh. Hindi na dapat namin dinadagdagan pa yung memory sa pagitan naming dalawa. Pareho na kaming nag-decide na tapusin ang lahat eh. Ngayon kung patuloy kaming magiging ganito, para saan pa tinapos namin ang lahat, di ba? Eh baka naman yun yung closure na inaasahan niya. Gusto niyang makita mo siyang ikasal para mapatunayan niyang masaya na siya sa bagong buhay niya. Para saan pa? Pumunta ako o hindi, matutuloy pa rin naman yung kasal nilang dalawa eh. Hindi nila kailangan yung presensya ko para matuloy yung kasal nila. Ganon din ako. Hindi ko kailangan yung presensya ng ex ko para lang patunayan na mahal kita. Tsaka nakakainsulto yun sa part nyo ng mapapangasawa niya. Kaya pakiramdam ko talaga hindi na kita kailangan dalhin sa kasal nila. Kahit sa ang anggulo tingnan kasi hindi maganda eh. Pero okay lang naman sa akin eh. Patunay lang yun na mature na kayo pareho. Natanggap nyo nang hindi kayo ang endgame katulad ng naging explanation ko kay Sasa. Matagal ko nang tanggap ang totoo. Hindi ko na kailangan patunayan yun. Ayoko lang nadalhin ka sa nakaraan na hindi naman na dapat balikan. Ayoko rin kasing maging parte sa bagong buhay na binubuo ng ex ko ngayon. Ganon din ako. Ayoko siya maging parte sa bagong chapter ng buhay ko kasi nga tapos na kami. Sure ka na ba talaga dyan? Di na tayo pupunta? No regrets? No regrets. Tsaka final na. Nakapag-decide na talaga ako. At sorry ulit kung hindi ko man lang na-consider yung feelings mo. Katulad nga ng sinabi ko, pumunta man tayo o hindi, okay lang sa akin yun. Malaki ang tiwala ko sa'yo at alam ko namang kapakanan ko lagi ang inuuna mo eh. Alam kong hindi ka gagawa ng mga desisyon na ikasisira ng relasyon natin. Ganon kalaki ang tiwalang binibigay ko sa'yo araw-araw. Salamat. Patuloy kong gagawin yon hanggang sa pagtanda natin. Alam ko sinabi ko na to noon na hindi ko na paaasahin pa ang sarili ko pero willing akong sumugal ulit at maniwala na tayong dalawa na talaga magsasama hanggang sa dulo. Hindi kita papaasahin. Pangako ko sa'yo na mamahalin kita hanggang sa huli. Cheesy man pakinggan pero yun ang totoo. Yun ang gagawin ko hanggat patuloy na tumitibok ang puso ko. Alam mo, para hindi masayang yung naging preparation mo, mag-date tayo bukas. Saan naman? Bahala na. Kung saan man tayo dalhin ng kapalaran. Ay gusto ko yan. Sige gawin natin yan. Ay sus! Oh. Kanina pa ako nag-cringe dito sa mga linyahan yung dalawa. Ano kayo, teenager? Bruha ka? Kanina ka pa dyan? Oo. Lalabas sana ako kaso parang ang seryoso ng usapan nyo kaya hindi ko na muna kayo inabala. Magandang gabi, Sasa. Magandang gabi rin. Mabuti naman at natauhan ka. Akala ko dadalhin mo talaga tong si ate sa kasal ng ex mo eh. Noon ko pa sinasabi sa kanya na hindi maganda yun. Kaso ito namang si ate, patay na patay sa'yo kaya kahit ano gagawin niya para may ibigay yung gusto mo. Oy, hindi totoo yan ah. Totoo naman eh. Kaya ikaw, Jacob, ayus-ayusin mo mga desisyon mo. Kasi ikaw lang talaga aasahan ko sa relasyon nyo. Medyo utututong ate ko eh. Huwag kang mag-alala. Hindi na mauulit yon. Dapat lang. At kapag itong ate ko niloko mo, ako talaga makakatapat mo. Lagi ko yung pinagtitripan pero mahal na mahal ko yan. Oh, totoo ba? Siyempre, joke lang yun. Nahawa na tuloy ako sa kakornihan yung dalawa. Hala sige, maiwan ko na muna kayo, may lakad pa kami ng boyfriend ko. Tuloy nyo yung kadramahan nyo dyan.
Sige, mag-ingat ka. Papa Dudut, never na ngang nagkaroon ng koneksyon sina Jacob at ang ex niya simula noon. Never na siyang nabanggit at never na namin siyang pinag-usapan. Doon ko na nga na-realize na ganito pala kasayang magkaroon ng minamahal. Ganito pala ang kapanatagan na dala ng pag-ibig na tapat. Ang dalangin ko na lang talaga sa may kapal na sana'y patuloy na maging maganda ang relasyon naming dalawa ni Jacob. Na sana anumang pagsubok ang dumating sa pagsasama namin ay sabay namin itong malampasan. Kasabay ng paglapit ng panibagong taon ay ang pagharap namin ni Jacob sa panibagong yugto ng love story namin. Pagsapit ng New Year ay pumwesto ulit kami sa ilalim ng mesa para kumain ng ubas. Pero hindi katulad noong nakaraang taon, sa halip na maging swerte sa pag-ibig, ang magiging hiling namin ngayon ay magtagal pa ang relasyong binuo naming dalawa. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko sa inyo, Papa Dudut. Malay po ninyo, sa susunod na taon ay may bagong kwento na naman akong ibabahagi sa inyo tungkol sa relasyon namin ni Jacob. Sa ngayon ay eto na lang muna ang maishishare ko sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat at sana'y magkaroon kayo ng masaya at manigong bagong taon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Trixie. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Fiona, 35 years old, magandang trabaho ko at syempre kakambal noon ang magandang sahod. Dahil dito ay nakaipon na rin ako ng sapat lalo't wala naman akong ibang sinusustentuhan. Financially secured na rin kasi ang mga magulang at mga kapatid ko. Kaya ang lahat ng perang kinikita ko para sa akin lang talaga, Papa Dudut. May sarili na akong kondominium at kakatapos ko lang bayaran. Masasabing financially stable na ako at wala na akong ibang poproblemahin sa buhay. Maliban na lamang sa isang bagay, karelasyon. Tulad ng ibang karelasyon, ang problemang binibigay sa akin ni Lord, hindi naman kasi pwedeng mapunta sa akin ang lahat. Hindi ako nagkaroon ng karelasyon dahil aminado akong hindi ako maganda at wala rin akong kahit konting apil man lang. Mahal ko ang sarili ko kaya handa akong maging honest sa nakikita ko. Kulang talaga ako sa ganda. Alam yon ang lahat at hindi ko naman yon kinakahiya. Tanggap ko naman ang mukha ko kaya siguro'y madali lang tanggapin na wala ring tatanggap sa akin. Kontento naman sana akong single kaya lang isang araw nakaramdam ako ng inggit ng makasabayan namin ng gay friend at dati kong kaklase na si Mars. Ang mga magkakarelasyon na tinado pa ang asukal sa katamisan sa isang kainan. Nagkataon pa na puyat at bad mood ako noon. Kaya mababa ang emosyon ko. Kaya naapektuhan ako sa mga nakikita kong magkakarelasyon sa paligid ko. Hindi rin nakatulong ang pag-real talk sa akin ng kaibigan kong si Mars. May pagkataklesa pa naman ang baklang yon at pinush niya ako na humanap ng jowa bago magsara ang dapat magsara sa akin. Napaisip tuloy ako at natakot. Baka isang araw ay magsara na lamang lahat ng butas ko sa tenga. Papa Dudut. Bakla, tignan mo yung nasa table sa kaliwa mo. Minumukbang ng lalaki yung bibig ng babae. Grabe! Liempo ba yan, kuya? Samantalang ikaw, Ano na naman? ikaw lang nakakatikim ng labi mo. Lagi pang dry. So wala ngang titikim, ano magagawa ko? Ganun na lang yon. Tatagapin na lang ang kapalaran na wala nang titikim sa labi na yan. Change topic. O sige, change table tayo. Yung table na malapit sa cashier, tignan mo oh. Hinahatian ni Kuya ng manok yung girlfriend niyang masiba.
Ang sweet. Naghahatian sila kasi tipid. Kailan pa naging sweet ang walang budget? Mapang-judge ka naman. Porke tinahatian sa manok, wala nang budget. Bakla naman, umorder sila ng isang manok at 2 rice. Hati na sila sa manok at sinagad na nila yung libreng gravy para isabaw sa rice. Walang sweet doon. Nakakaawa. Eh yung nasa kanan ng cashier, yung naka-couple shirts na dilaw. Tignan mo naman kung magyakapan. Nagkapalitan na halos ng pawis at buni. Ikaw ba gusto mo may kapalitan ng pawis at ka-share sa buni? Sariling pawis mo palang mas maalat na sa dagat eh. Paano pa kaya kapag naghalo na yung mga pawis niyong dalawa? Eh di hello, dialysis na? Ang nega mo talagang bakla ka, no? Kaya ka hindi nabibiyayaan ng jowa eh. Sorry, nadala lang ng puyat. O nadala ng inggit. Ang lakas mo maka-evil ay na magkakarelasyon. Ikaw yata ang dahilan ng mga hiwalay na magkakarelasyon ngayon eh. Iba ang inggit na pinapatawid mo sa kanila. Kasi naman, bakit sila nabibigyan ng ganyan? Sila na malakas sa tadhana. Ang unfair ng universe ha. Mamaya mas lalo kang tumandang dalaga niyan. Eh di tumandang dalaga. Paki ko. Tingnan mo yung nasa likuran mo, dali. Ayoko nang tumingin sa mga magkakarelasyon. Umay, tigilan mo ako. Bakla, hindi magkarelasyon ang nasa likuran mo. Potential karelasyon yan. Dali mo na. Ano bang... Hi po, magandang gabi. Hi! Magandang gabi rin. Andrew nga pala. Hi Andrew, single ka? Kasi single tong friend ko si Fiona. Mars! Tinutulungan na nga kita, aangal pa. Shut up ka na lang. So single? Single na single. Ay teka, may nakalimutan akong gawin. Ano na naman? Uwi pala muna ako saglit. Nakalimutan ko palang punasan yung likod ng TV ko. Puro alikabok na yun. Ngayon ko pa naman nakaschedule linisan. Andrew, baka naman pwede mo samahan muna si Fiona rito sa mesa namin. Hindi kasi marunong umorder yan ng pagkain ng mag-isa. Pwede ba? Mars! Lafangin mo na pagkaalis ko, ha? O paano? Babwa! Pwede kitang tulungang umorder ng pagkain. Nagbibiro lang yung kaibigan ko. Marunong ako sa maraming bagay. Marunong ka bang magmahal? Yan yung hindi ko pa natututunan. Nadali mo ako dyan Dyan naman kita pwedeng turuan. Alam mo kung magtitrip ka lang, umalis ka na lang. Hindi ako nang titrip. Kanina ko pa kayo tinitingnan ng kaibigan mo. Natutuwa ako sa mga tawa at pagsimangot mo. Cute. Wala nagsasabi sa akin ng ganyan. Ikaw pa lang. Kawalan nila yon. Hugasan nga nila yung mga mata nila para makita nila kung gaano ka-cute. Papadudot na lamang ko na mas bata si Andrew ng 5 taon sa akin. Hindi ko gustong pumatol sa mas bata sa akin. Pero nadala ako ng kagwapuhan niya at kakaibang charm. Para siyang Prince Charming talaga at sino ba naman ako para mag-inarte, hindi ba? Kaya naman sinulit ko ang mga oras na yon para maibida ko ang sarili ko. Oo, at wala akong maibida tungkol sa pisikal kong kaanyuan pero nagawa kong ibida kung gaano kaganda ang trabaho ko at pasahod. Bukod pa roon ay binida ko rin na meron akong sariling kondo. Nakikinig naman noon sa akin si Andrew at nakatitig lang sa akin. Nailang ako sa mga titig niya na parang hinuhubaran ako. Nagagandahan kaya siya sa akin. Iyon ang ambisyosang naging tanong ko. Napansin kong naubos ko na pala ang kinakain ko at dahil gusto ko pang mapatagal, ang usapan namin ay inaya ko siyang umorder at sinabi kong libre ko. Umorder na kami kaagad at pagkatapos noon ay nagtagal pa kami ng mahigit 2 oras na nagkwekwentuhang dalawa. Wala siyang masyadong nakwento tungkol sa buhay niya pero ang nagustuhan ko sa kanya ay good listener siya. Nakinig talaga siya sa akin kahit puro pagyayabang lang ang ginagawa ko tungkol sa achievements ko sa buhay. Sa'yo lang naman kasi ang kaya kong gawin. I-flex ang achievements ko dahil doon lang ako umaabante. Hindi naman kasi talaga ako maganda at sexy. Kaya bumabawi ako sa areas na alam kong nakakaangat ako. Pagkatapos naming kumain ay nagpaalam na rin si Andrew para umuwi na. Hinintay muna niya akong makasakay bago siya umalis. Ang gentleman niya lalo noong pinagbuksan pa niya ako ng sasakyan. Pagkatapos noon ay inabot niya sa akin ang papel kung saan ay nakasulat ang cellphone number niya at Facebook. Nang makalayo na ang sinasakyan ko sa kanya, ay napatili na lamang ako sa kilig. Nagulat tuloy yung driver sa akin.
Pagka-uwi ko ng bahay ay agad ko siyang in-add sa Facebook at doon kami nagkausap hanggang sa madaling araw. Kinabukasan ay inaya niya akong mag-date, Papa Dudut. Alam mo, may aaminin ako sa'yo. Dati kang lalaki o dati kang sayote? O both? Saan naman ang galing yung hula na yan? Kaloka ka. Sayote talaga? Lalaking sayote? Biro lang. Gusto lang kitang patawanin. Bigla ka kasi nagseryoso dyan eh. Hindi ako sanay. Ngayon ko palang naranasan na ma-date. Seryoso to walang halong biro. Ikaw pa lang talaga. So hindi ka dating sayote? Hindi ka dating lalaki? Hindi ka dating lalaking sayote? Lahat hindi. At hindi rin ako mahilig sa sayote para lang alam mo, team papaya ako pagdating sa tinola. May pagkakaiba na agad tayo. Team sayote ako sa tinola. Pero Andrew, maiba lang ako. Ano yun? Hindi ka man lang ba nababahala kahit konti? Nababahala saan? Nawala akong experience sa pakikipag-date. Mas gusto ko na yan kesa yung banat na sa pakikipag-date. Parang kaya na akong manipulahin nun eh. Nakakatakot. Ay, kinakabahan ako. Baka kasi isipin mo may mali na sa akin kaya walang nag-aaya makipag-date sa akin. Swerte ko nga kasi ako nakabinyag sa'yo. Hindi mo ako maikukumpara sa iba kasi ako ang first mo sa pakikipag-date. Maswerte ka talaga kasi ikaw ang unang makakaranas ng good sides ko. Sana ako na rin yung last. Mukhang ikaw tong banat ng banat sa pakikipag-date. Alam mo kung paano mangiliti ng babae. Uy, hindi ha. Ngayon ko nga lang nabinyagan ng linyang yan. Okay, sige, naniniwala na po. Gusto kong malaman, ano ba yung good sides mo? Na-curious ako bigla. Parang gusto ko masubukan. Una, masino pa kung tao. Pwedeng sabihin ko yung bad side ko? Ano yun? Hindi ako masinop eh. Lalo sa bahay. Pangalawa, mahaba ang pasensya ko sa mga makakalat na tao. So, ligtas ka. Mukhang banat ka sa pangbobola ng kadita. Pangatlo, hindi ako nagsisinungaling. Paano ko naman mapapatunayan na hindi ka sinungaling? Simple lang. Sasabihin ko sa'yo na gwapo ka, type kita, naniniwala ka ba? Lagi ako naboboto bilang Adonis nung nag-aaral pa lang ako. Kaya kong paniwalaan yung sinasabi mong gwapo ako. And, thank you. Pang-apat, may sarili akong kondo. Fully paid. Nasabi mo na yan dati eh. Nakalimutan mo na? Pang-lima, mabilis ako makalimot. Lalo na pagkasalanan ng mahal ko. Yan ang gusto ko kasi lagi ako nagkakasala eh. Gusto ko yung babaeng mabilis makalimot sa kasalanan ko. Pang-anim, kaya kong ibigay ang lahat sa taong mahal ko. Lahat-lahat. Tulad ng ano? Pwede bang i-share mo kung ano ang mga yan? Kahit ano mo gustuhan ng lalaking mamahalin ko. Regalo, pera, atensyon, pag-aalaga, at pagmamahal na buo. Hindi rin ako tuyuin tulad ng ibang babae. Sa sinasabi mo ngayon, parang gusto ko na makipag-live-in sa'yo eh. Yan pa naman ang hanap ko sa isang babae. Ano bang address mo at dadalhin ko na ang sarili ko ron? May naisip akong mas magandang ideya kesa dyan. Ano naman yung naisip mo? Sa kondo mo na lang tayo magsama. G? Ang akala ko noon, Papa Dudut, ay nagbibiro lang si Andrew nang sabihin niyang gusto niyang magsama na kami sa kondo ko. Kaya lang tinignan niya ako ng matagal at doon ko nakitang seryoso siya at gusto niyang pumayag na ako kaagad. Hindi ako agad nakapagsalita dahil hindi ko naisip kailanman na may lalaking gustong makipag-live-in sa akin. Manliligaw nga noon wala yung makakasama ko pa kaya sa iisang bahay. Saka pangalawang date pa lamang namin yon, baka naisip agad niyang magsama na kaming dalawa sa anong paraan. Masyado ko bang nabenta ang sarili ko sa kanya kaya niya ako nilataga na magsama na kaming dalawa. Napa-order ako ng isang orange juice. Kahit punong-puno na noon ang sikmura ko. Parang bigla akong nauhaw sa gustong mangyari ni Andrew. Hindi pa rin siya umiimik noon at nakatitig lamang sa akin. Hinihintay ang sagot ko. Hanggang sa naisip ko na wala nang ang ibang lalaking gustong manligaw sa akin. At si Andrew, handa akong samahan sa kondo ko. Handa akong mahalin. Ano pa ang dapat kong ikaarte?
Gwapo siya at nakakakilig ang mga salita niya. Saka kapag tinanggihan ko siya, gaano ako kasigurado na meron pang ibang lalaking darating at mag-o-offer ng katulad ng sa kanya. Parang wala naman na. Kaya naman bago pa dumating ang in-order kong orange juice ay nag-decide na ako. Sinabi ko sa kanya na ready na akong patirahin siya sa kondo ko. Nagulat nga ako nang biglang tumili si Andrew. Natawa na lamang kaming pareho sa inasal niya. Maselang daw siya na pumayag ako dahil gusto na raw niyang masubukan lahat ng binibida kong ugali ko sa kanya. Nang mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabilis lang ang mga pangyayari. Wala pang isang linggo ay naplano na namin ni Andrew kung paano siya makakalipat sa kondo. Tinulungan niya akong iayos ang kondo para magkaroon siya ng space para sa mga gamit niya. Sinabi naman niya sa akin at damit lang ang kukunin niya sa bahay niya. Pero sinabi ko na lamang kahit ano pa yung kunin niya sa bahay niya ay ayos lang. Maluwag naman ang kondo ko at binida ko rin sa kanya bago pa siya makapunta doon. At noong nakapunta na siya sa kondo ko ay namangha talaga siya. Mas lalo tuloy niyang gustong makalipat kaagad. Kaya hindi na namin pinatagal pa ang lahat, Papa Dudut. Pinuntahan namin ang bahay niya para tulungan ko siyang maghakot ng mga gamit niya. Hiniram ko ang van ng pinsan ko para magamit namin. Nabilib na naman lalo sa akin si Andrew dahil lahat daw kami sa pamilya namin ay may maayos na buhay. Napangiti na lamang ako pero lihim akong napakilig dahil may lalaki akong napabilib. Pagkarating namin sa bahay niya ay nagulat ako na andon ang 65 years old na nanay niya. Doon ko nalaman na kasama pa rin pala niya sa bahay ang nanay niya. Silang dalawa na lang ang magkasama sa buhay dahil wala palang nakilalang ama si Andrew. Mabait naman ang nanay niya. Mabilis ko lang ding napakisamahan ng maayos noong simula. May mga pagtataray lang nung umpisa pero nakuha ko rin kaagad ang loob niya dahil sa pag-assure ko na magiging okay din ang lahat. Yun ang unang beses na may makilala ako na nanay ng boyfriend ko. Nakakatuwa naman ang mga pangyayari. Yon ang naglaro ng matagal sa utak ko, Papa Dudut. Fiona, nanay ko nga pala. Nay, si Fiona. Girlfriend ko po. Kumusta ka, Iha? Maayos naman po. Mabutit nakadalaw ka naman dito sa bahay naming mag-ina. Sa wakas nakilala ko na rin kayo. Nasabi sa akin kagabi ni Andrew na magsasama na raw kayo sa kondo mo. Opo, pasensya na po kung kukunin ko na sa inyong anak nyo. Alagaan ko naman po. Naku, baka sinasabi mo lang yan ngayon. Baka kapag napagod ka ng alagaan siya, isoli mo rito bigla. Si nanay naman. Ginawa mo naman akong kondensada sa grocery na pwedeng ibalik within 7 days kapag nagbago ang isip. Gusto ko lang masiguro na magiging maayos ang kalagayan mo kapag umalis ka rito sa poder ko, no? Hindi niyo po ba narinig ang sinabi ni Fiona? Aalagaan daw niya ako. May tiwala ako sa mga salita niya. Totoo po yon. Hindi ko po siya gagawing kondensada sa grocery na ibabalik ko kapag ayoko nang gumawa ng salad. Marunong ka bang maglaba, Fiona? May washing machine po ako. Pwede na po ba yon? Automatic yung washing machine niya, Nay. Di na kailangan bantayan lagi. Pag nakita mo, baka pati ikaw makilaban na rin. Pwede naman. Tita, kung gusto nyo, ako na rin na maglalaban ng damit nyo. Madali lang naman yun sa automatic washing machine ko. Nakita mo na, Nay. Pati kayo damay sa pag-aalaga ni Fiona. Marunong ka bang magluto? Oo naman po. 50% ng pagluluto ko natutunan ko sa mami ko. Yung 50% naman sa internet. Kita mo yun, Nay. May internet si Fiona. Kaya niya magbayad ng internet. Oo na. Sobra mo namang ibida tong nobya mo, Andrew. Kabida-bida naman kasi talaga. Proud lang ako talaga. Kung nag-aalala po kayo na baka agawin ko si Andrew sa inyo, wag po kayo mag-alala. Hindi ko gagawin yon. Gagawa ako ng schedule.
para madalaw niya kayo 2 beses o 3 beses sa isang linggo. Mukhang napagplanuhan nyo na talaga tong lahat, no? Hindi pa naman po pulido ang plano. Kakasimula lang din naman kasi ng relasyon namin. Biglaan din po yung plano na magsama na kami. Sigurado bang hindi lang kayo nabibigla sa mga desisyon ninyo? Mahirap yung pabago-bago ang isip. Hindi po. Nasa tamang edad naman na kami ni Andrew at sigurado kung wala nang atrasan to. Ang gusto ko lang ay maalagaan si Andrew tulad ng ginagawa ko sa kanya. Yung hindi siya pababayaan. Nako, expert si Fiona sa pag-aalaga, Nay. Sinaing nga niya, hindi niya mapabayaan. Ako pa kaya? Di ba, Fiona? Sobra mo talagang ibenta si Fiona sa akin, Andrew ah. Nakakahalata na ako. Ganon mo na ba talaga kagustong umalis dito sa bahay natin? Hindi naman, Nay. Binibida ko lang si Fiona sa inyo kasi gusto kong makita nyo na tamang babaeng napili ko. Totoo ba yan, Andrew? Tamang babae ba ako para sa'yo? Makikipag-live-in ba ako sa'yo kung hindi? Sa harapan ko pa talaga kayo nagharutang dalawa. Huwag ka na mainggit, Nay. Ngayon na aalis na ako rito sa bahay, pwede ka nang tumanggap ng manliligaw. Pwede ka namang mamili ng ili-live-in mo rin. Andrew? Kailan mo ako? O sige na, mag-empake na kayo ron para hindi na kayo gabihin sa daan. Ayos! Andrew, ikaw muna magsimula sa pag-iempake. May ipapabalot lang ako kay Fiona na baon nyo sa daan para hindi na kayo magluto pagka uwi ninyo. Damihan mo, Nay ah. Mukhang mapapagod ako sa pag-iempake. Kailangan ko ng maraming kakainin. Fiona, sisimulan ko na mag-empake ah. Damihan mo yung babalutin. Fiona, Ano po yan, tita? wala nang solian ha? Wala nang solian. Anong ibig sabihin doon ng nanay ni Andrew? Para namang nagmukha akong customer na bumili ng pagkain o gamit na walang warranty. Pero hindi ko in-overthink pa yon, Papa Dudut. Lalo't bumait muli ang nanay niya sa akin. Nagpalit agad ng topic ang nanay niya habang kasama ko sa kusina at pinapainit ang niluluto niyang ulam na ipapauwi sa amin. Nawala ng tuluyan ang huling sinabi niya sa akin dahil nahumaling ako sa sarap ng amoy ng niluto niya. Mukhang nakaka-pressure ang luto ng nanay ni Andrew. Parang hindi ko yon mahihigitan. Yun naman bigla ang in-overthink ko. Paano kung mas magaling mag-alaga ang nanay ni Andrew kesa sa akin? Paano kung ikumpara ko ni Andrew sa kanyang nanay? Paano ko mapaninindigan sa kanya na magaling akong mag-alaga? Kung meron namang mas magaling na nauna ay sinikap kong huwag mag-overthink at nag-focus na lamang ako sa mga binabalot na pagkain ng kanyang nanay. Pagkatapos ng pagbabalot ng pagkain ay tinulungan ko na si Andrew na mag-impake. Mabilis lang naman kaming natapos dahil konti lang naman ang damit niya na idadala sa kondo ko. Wala rin naman siyang ibang dinalang gamit maliban sa mga koleksyon niya ng cards at ibang anime figurines. Pagkatapos noon ay sinakay na namin sa van ang mga gamit niya at nagpaalam na sa kanyang nanay. Naging emosyonal ang kanyang nanay habang yakap si Andrew. Doon ko nakita na mahal ni Andrew ang nanay niya. Mga kabarangay, yun ang simula ng pagsasama naming dalawa. Wala pong kasing saya ang mga unang linggo na magkasama kaming dalawa. Ganon pala ang feeling na may lalaking nagpapasaya sa'yo. Akala ko ay lolokohin lang kalokohan lamang ang mga nababasa ko sa Facebook at mga napapanood ko sa TV. Iba pala talaga kapag ikaw na mismo ang nakaranas. Ang hirap nang tanggalin ang ngiti sa labi. Legit na legit, Papa Dudut. Mangawit ka dyan, kanina ka pa. Ha? Kanina ka pa kasi nakangiti habang kinukusot yung brief ko. Mabango ba? Ang lambot kasi ng tela ng brief mo. Nakaka-enjoy ko sutin. Bakit ba hindi mo na lang sinabay dun sa mga ibang nilalaban mo sa washing machine?
Gagaspang lang ang kamay mo dyan. Alam mo namang paborito ko ang malambot mong kamay. Pag underwear kasi dapat hand wash para hindi masira. Ganun ba yon? Hindi ko alam eh. Hindi ka ba naglalaban ng underwear mo? Hindi eh. Si nanay nang gumagawa nun sa akin. Tapos ngayon ikaw naman. Ang swerte ko naman sa buhay. May nanay at GF ako na naglalaban ng brief ko. Hindi ko nga sana lalaban to mga brief mo, kaya lang napansin ko hindi ka na nagsusuot ng brief kapag lumalabas tayo. Naubusan ka na pala. Nahiya kasi ako na ipasuyo sa'yo na laban yung brief ko eh. Humahanap lang ako ng tamang timing. Buti na lang nakaramdam ka. Wala rin naman kasi akong ginagawa ngayon kaya sinabay ko na sa paglalaban ng mga panty ko. Thank you ah. At least ngayon siguradong lalaban mo ng mga brief ko sa susunod kahit hindi ko sabihin. Kaya kita mahal eh. Hayaan mo, ibibida ko ulit to kay nanay kapag dumalaw ako sa kanya bukas. Pupunta ka bukas sa nanay mo? Diba kakadalaw mo lang doon kahapon? Nagpapamasahe ng paa si nanay. Natapilok daw sa hagdanan. Asikasuhin ko lang tapos uuwi rin ako agad dito sa'yo. Bukas kasi nakaschedule ng general cleaning natin dito sa condo. Ang dami na kasing kalat dito sa bahay. Hindi mo na ako kailangan dyan. Mas magaling ka maglinis kesa sa akin. Baka makasagabal lang ako. Parang hindi pa nga kita nakita naglinis ni minsan. Paano mo ako makikitang naglilinis? Eh hindi ko alam kung paano yan. Ikaw talaga? Hindi ka talaga marunong maglinis? Akala ko kasi tinatamad ka lang. Magkahalo eh. Tamad tsaka hindi marunong. Eh ano lang pala ang alam mong gawaing bahay? Wala eh. Si nanay kasi ang gumagawa lahat ng trabaho sa bahay namin. Na-enjoy niya yon kaya hinahayaan ko na lang. Eh anong ginagawa mo? Nilalambing ko siya. Yung parang paglalambing mo sa akin? Tumpak! Effective naman daw yon para ganahan at ma-inspire si nanay sa pagtatrabaho sa bahay. Pero hindi ba busy na rin ang nanay mo sa trabaho niya sa munisipyo niyo? Magaling mag-multitask si nanay. Pwede ka magpa-seminar sa kanya sa ganyan. Bilib ako ron. Kaya niyang pagsabayin mga gawaing bahay tapos trabaho niya. May sideline pa siya para dagdag kita. Speaking of trabaho, hindi pa natin napag-uusapan kung ano nangyari sa trabaho mo. Ilang linggo ka nang nakatira rito sa bahay pero never mong binanggit ang tungkol sa trabaho mo. Wala naman kasi akong babanggitin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kasi wala naman akong trabaho. Wala kang trabaho? Never ko na-experience na magtrabaho. After ko mag-college, si nanay pa rin ang nagtatrabaho para sa amin. Teka lang ah. Tumatawag ata si Mars. Sagutin ko lang. Hindi naman nagre-ring ang phone mo. Ramdam ko lang. Teka. Anong problema? Hello Mars? Ano yun? Ba't ka napatawag? Kaloka? Ikaw to tumawag sa akin? Walang anuman yun, Mars. Nagkukwentuhan lang naman kami ni Andrew. Fiona, nasa banyo ako ha. Nagdadayariya ako. Kung ayaw mong marinig ang pasabog ko… Sige, bye na ha. Busy kasi kami ni Andrew. Message mo na lang ako, okay? Bye! Ano raw ang kailangan ni Mars? Kumukulo raw yung tiyan. Nagtatanong kung pwede raw uminom ng paracetamol at kape. Sa'yo pa talaga itinawag? Alam mo naman yun. Ako ang laging tumutulong sa kanya. Speaking of tulong, ang pwede ko lang may offer na tulong ko magbantay dito sa kondo natin habang wala ka at nasa trabaho. Ha? Magbantay ng kondo? Natin? Oo, yan ang talent ko. Kaya huwag kang mag-alala. Kapag nasa trabaho ka, panatag kang magiging safe ang kondo natin sa pagbabantay ko. Napanganga na lamang ako sa mga sinabi ni Andrew, Papa Dudut. Doon bumagsak ang mundo ko. Wala na nga siyang alam sa mga gawaing bahay, wala rin siyang trabaho. Bakit ba inuna kong pumayag na makisama sa kanya sa kondo ko kesa tanungin ang ibang detalye sa buhay niya? Hindi na lamang ako umimik pa, Papa Dudut. Hinayaan ko siyang mangawit ang bibig sa kakangiti. Akala niya ay nakaka-proud ng mga sinabi niya sa akin. Sa totoo lang ay na-turn off ako roon dahil hindi ko naman gusto ang isang lalaking palamunin at walang ibang alam na gawain. Maiintindihan ko pa kung wala siyang alam sa gawaing bahay pero at least man lang sana ay may trabaho siya. Pero bakit naman combo pa ang mga bagay na wala siyang kaalam-alam?
Napailing na lamang ako sa mga nalaman ko pero sa tuwing napapatingin at nilalambing niya ako ay nawawala sa isipan ko ang mga pagkukulang niya. Alam kong red flag na pero masarap pa rin talaga. Papa Dudut. In love na kasi ako kay Andrew at mabilis lang naman na makalimutan ang mga hindi niya kayang gawin lalo na kapag niyayakap niya ako. Lalo na kapag naiisip kong wala ng ibang lalaki ang pwedeng magmahal sa akin tulad ng ginagawa niya. At saka ang sarap kaya niyang kasama sa labas kapag nagde-date kami. Ka-flex-flex ang itsura niya. Yung tipong ramdam ko ang inggit na mga kababaihan at kabaklaan sa tuwing ako ang ka-holding hands niya. Doon nakakabawi sa akin si Andrew, Papa Dudut. Kaya naman sinubukan ko pang ipikit ang mga mata ko para hindi makita kung gaano kapula ang bandila niya. Kaya ko naman ang mga gawaing bahay lalo't pamparelax ko rin naman yon. Hindi naman problema sa akin ang pera dahil maganda at malaki ang sahod ko. Wala rin akong ibang dapat bayaran kundi ang kuryente, tubig at internet. Kasabay syempre ng pagkain namin. Kakayanin ko na to. Iyon ang dinidikdik ko sa isipan ko habang magkasama kami, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lalong lumala ang pagka-in-love ko kay Andrew, Papa Dudut. Lalo't mayat maya ang pagyakap, halik at pagsasabi niya sa akin ng I love you. Sino ba naman ang hindi rurupok sa ganon, Papa Dudut? Lalo na kung sobrang gwapo at tikas ng lalaking magsasabi sa iyo noon. Saka napakagaling niya sa kama. Oo, wala akong ibang experience sa kama sa ibang lalaki pero masasabi kong performance level talaga si Andrew. Doon talaga siya bumabawi sa mga pagkukulang niya sa akin. Natakpan ng bahagya ang mga kapintasan niya pero habang tumatagal, mas lumilitaw ang mga bagay na hindi ko gusto sa kanya. May mga araw na talagang nakabalandra na ang mga ayaw ko sa kanya at hindi magawang matakpan pa ng mga paglalambing niya. Palala na kasi ng palalang sitwasyon namin ni Andrew. Ni tupiin ang kumot namin sa kama ay hindi niya magawa. Ni minsan ay hindi siya nagkusa na magwalis man lang kahit sa kwarto namin. Isang araw ay kinailangan ko na ng opinyon ng iba tungkol kay Andrew at nagpaalam ako kay Andrew na makikipagkita ako kay Mars. Gusto pa niyang sumama noon sa akin pero nagsinungaling ako at sinabing may pinagdadaanan si Mars na personal kaya mas magandang ako lang ang haharap sa kanya. Hindi na naman siya nagtanong at nagduda pa. Hinayaan na lang niya akong umalis. Pagkatapos noon ay nagmadali akong lumabas ng bahay para kitain si Mars sa isang coffee shop. Nang magkita kaming magkaibigan ay niyakap ko kaagad siya ng mahigpit. Hindi na ako magsusumbong noon pero hindi ko alam kung kakampihan ba niya ako. Kasi hindi naman tong nagtulak sa akin kasi siya naman tong nagtulak sa akin kay Andrew. Kaya nag-alangan ako noong simula kung itutuloy ko bang sabihin sa kanya ang katotohanan o mas magandang sabihin ko na lahat ng problema ko sa lalaking nireto nito sa akin noon, Papa Dudut. Bakla ka? Grabe higpit ang yakap mo ha? Kulang na lang mabali na to spinal cord ko. Sorry na. Nalulungkot na kasi ako eh. Pwede naman maging malungkot ang hindi nang babali ng buto? Kaloka ka? Ano ba problema? Si Andrew! Si Andrew? Paano? Ang saya nyo nga lagi sa pinopost mo sa Facebook. Nakamute ka na nga sa akin kasi umay na ako sa lambingan nyo. Iba kasi in real life. Splok na dali. So ito na nga Mars. Alam mo bang pabigat si Andrew sa akin? Paanong pabigat? Tinadaganan ka ba? Di ba enjoy yun? Sana nga ganun na lang lagi pero hindi. Paano nga? Ni minsan hindi siya tumulong sa mga gawaing bahay. Ni hugasan yung basong pinag-inuman niya ng tubig, hindi niya magawa.
Talo ko pa yung may baby na inaalagaan eh. Eh baby mo naman talaga siya, di ba? O hindi na to joke ha? Pinapagaan ko lang ang sitwasyon mo. Kasi naman halos mapunit na yung noo mo sa kakakunot. At eto pa, sinabi niya na hindi raw siya naturuan ng mga gawaing bahay. Kasi nanay niya lahat ang gumagawa nung nakatira pa siya sa bahay ng nanay niya. So kahit isang gawaing bahay, walay talaga? As in walay? Mars! Ako pa naglalaban ng brief niya na ang daming stain. Kaloka! Nalaman ko lang na hindi siya marunong maglaba nung natambakan na siya ng mga lalabhan tapos wala na siyang brief na magamit. Huwag mo sabihin sa akin na nung naubusan siya ng brief, yung panty mo naman ang… Ginamit niya yung pink na panty ko. Yung paborito ko. Na-stretch tuloy yung garter. Ang lala, Fiona! Wait, there's more. Kumapit ka, Mars. Ano? Wala rin siyang trabaho. Wala pang trabaho? O kakaalis lang sa trabaho? Never naka-experience magkaroon ng trabaho. Ha? 30 na siya. Eh anong alam niya? Magbantay daw ng kondo. Kondo namin. Namin? May ambag ba siya sa down payment? Siya pa tong malakas gumamit ng aircon. Kasi first time daw niyang mag-aircon kapag matutulog. Alam ko na kung anong pwede niyang iambag sa'yo. Ano? Maging pabigat sa yero kapag bumabagyo. Seryoso na kasi. Wait lang naman kasi. Nabigla naman ako sa revelation mo, bakla. Teka, tumatawag yung nanay ni Andrew. Sagutin ko lang. Babawiin na ba niya ang anak niya? Magkakaalaman. Wait. Hello po, tita. Hello, Fiona. Andito ngayon si Andrew. Ay, ano pong ginagawa niya dyan? Akala ko nasa kondo siya nagbabantay. Dinala niya yung mga marurumi niyang damit dito. Di ka raw kasi nakapaglaba kahapon. Wala raw siyang magamit. Pinapalaba niya sa akin. Hindi ko po kasi naharap na maglaba kahapon, tita, kasi OT ako sa trabaho. At saka naglinis ako ng kwarto at ref. Dapat maglaan ka rin ng oras sa paglalaba ng mga damit ni Andrew. Palit pa naman ang palitong nobyo mo dahil masyadong pawisin. Pasensya na po, tita. Hindi na mauulit. Hayaan mo na, ako na lang ang maglalaba rito. Kaya lang dito muna siya sa bahay ng 2 araw ha, para isabay na rin niya pauwi sa kondo yung mga damit. Ipapadala ko na rin yung mga ibang mga naiwan niyang damit dito para marami siyang extra sa inyo lalo kapag hindi mo maharap ang paglalaba agad. Sige po, tita. Salamat po sa tulong niyo. Walang anuman. O siya, maglalaba pa ako. Ingat ka kung nasaan ka man ngayon. Bye! Bye po. O ano? Anong sabi ng hilaw na biyenan mo? Nagsumbong si Andrew. Hindi ko raw agad nilabhan yung mga marurumi niya. Kaya dinala niya sa nanay niya para malabhan na. Iba rin, bakla. Anong gagawin ko, Mars? Kung ako lang kasi, red flag talaga yung mga sumbong mo sa akin tungkol kay Andrew. Kaya lang… Kaya lang ano? Fiona, prangkahan na to Alam mo namang matagal ka nang umaasa na may magmamahal sa'yo. Dumating si Andrew. Gwapo at parang cheese grater ang abs. Mahal ka niya. Pero… Hindi ka na makakahanap ng ganong lalaki na magmamahal sa'yo. Lahat naman tayo may kapintasan at kakulangan. Balang araw, matatanggap mo rin lahat ng hindi magawa ni Andrew. Isipin mo na lang lagi kung ano yung magagandang bagay na meron siya. Papadudot, tumango lamang ako sa mga sinabi ni Mars. May punto naman siya. Wala nang ibang lalaking magmamahal sa akin katulad ng ginagawa ni Andrew. Ang tagal kong naghanap ng karelasyon. Tapos noong binigyan na ako ni Lord ay biglang aayawan ko. Hindi naman pwede yon. Saka kaya ko namang maglinis at mag-ayos ng bahay at kaya ko rin namang magtrabaho. Nasanay na akong ginagawa ko yon noong single pa lamang ako. Ano ba naman yung mag-adjust ng kaunti kay Andrew. Nagkakwentuhan pa kami ni Mars bago ako nagpaalam para umuwi na. Excited na akong umuwi ng kondo dahil masosolo ko yon ng 2 araw dahil hindi nga uuwi si Andrew. Weird yon para sa akin dahil dati nalulungkot ako ng mag-isa kaya lagi akong nagpapasama kay Mars. Pero nang time na yon ay parang ang sarap lang magpatugtog ng malakas na music at sasabayan ko ng pag-inom ng wine at pagpapapak ng mga natitirang pagkain sa ref. Habang wala si Andrew ay nagsimula akong muli sa pag-aayos ng kondo. Ang saya ko rin naman talaga kapag naglilinis. Pagkatapos noon ay nag-video call pa kami ni Andrew.
Namiss na raw niya ako at nagpapasundo na siya sa akin. Patuyo na rin daw kasi yung mga damit niya kasi umaraw ng matindi sa lugar nila. Sinunod ko naman ang sinabi niya, naligo lang ako at saka pumunta na sa bahay nila. Nang makarating ako roon ay nakita ko siyang nakahilata sa sofa habang nagpapapak ng popcorn na ginawa ng nanay niya. Nasa kusina noon ang nanay niya at naghahanda na para sa hapunan. Sinalubong ako kaagad ni Andrew at saka niyakap. Namiss daw niya ako at aaminin kong namiss ko rin siya. Inoffer niya ang popcorn at pinatabi niya ako sa kanya. Pagkatapos noon ay lumabas na ang nanay niya mula sa kusina para salubungin naman ako. Masaya ang nanay niya, Papa Dudut. Abot hanggang kisame ang ngiti nang makita ako. O napaaga ata ang pagsundo mo kay Andrew, Fiona. Dapat bukas pa, diba? Kasalanan ko, Nay. Pinapunta ko na kasi siya. Namimiss ko na eh. Paano yung mga damit mo? Hinawakan ko kanina sa sampayan. Tuyo na naman po. Hindi mo sinabi sa akin agad para nakuha ko na bago dumating si Fiona. Ay, ayos lang po yun, tita. Medyo napaaga rin talaga ang dating ko. Oo nga eh. O hindi bale, mahihintay mo ba? Tatapusin ko muna yung niluluto ko bago ko kunin yung mga sinampay. Okay lang yan kay Fiona, Nay. Manonood na lang muna kami ng TV habang hinihintay na matapos mo yung pagkuha sa sampayan ng mga damit ko. Gagawa na lang ulit ako ng popcorn para may mapagsaluhan kayo ni Fiona. Lagyan mo maraming cheese Oo naman, basta ikaw. Ikaw, Fiona, may gusto ka bang ipaluto kay Nanay? Para minsana na yung utos natin. Wala po. Okay na ako rito sa natitirang popcorn ni Andrew. Ipagtitimpla ko na lang kayo ng iced tea. Pipigaan ko ng lemon para mas masarap. Nay, gusto ko malamig na gatas na lang. Damihan mo ng ice. Ang init kasi. Wala na tayong gatas eh. Bili ka na lang po. O sige, ikaw ba Fiona, may ipapabili ka sa tindahan? Kahit ano, sabihin mo lang. Wala po talaga ako ipabibili. Nakakahiya naman. Huwag kang mahiya kay Nanay. Ganyan talaga yan sa akin. Sobrang maalaga. Damay ka na ngayon sa pag-aalaga niya. Dito ka na rin maghapunan, Fiona. Naku, nakakahiya na po, tita. Okay lang yun kay Nanay. Andito ka na rin naman Gagabihin tayo pa uwi kapag dito pa tayo kumain. Okay lang yun. Matatagalan pa talaga tayo bago makauwi mamaya. Kasi tutupiin mo pa yung mga damit ko eh. Okay lang ba sa'yo, Fiona? Ako yung magtutupi ng damit mo? O kaya Fiona, mas maganda kung ikaw na lang ang kumuha ng mga sinampay. Po? Tulungan mo na kaya si Nanay sa mga damit ko, Fiona. Hati na kayo sa gagawin para makauwi na rin tayo. Nanlalagit na ako rito sa bahay eh. Pasensya naman kung naiinitan ka na rito, Andrew. Ikaw kasi Fiona, sinanay mo sa aircon itong nobyo mo. Ayan tuloy, ang bilis nang magpawis kahit nakatutok na sa kanyang electric fan. Kaya nga minessage ko na siya na sunduin na ako rito. Kasi gusto ko na talagang mag-aircon. Kapag makakaluwag-luwag ka Fiona, baka naman pwedeng maambunan mo rin ako rito ng aircon. Para kapag dumadalaw si Andrew, komportable siya. May nakita ko na kasil sa mall, Fiona. Mura lang. Ako na magbubuhat kapag nabili mo na. Gusto ko yan. Ay, wala namang pressure, Fiona. Pero kung mas mapapaaga ang pagbili mo, di sobrang salamat. Teka lang, parang ayoko na. Ha? Andrew, isusoli na kita sa nanay mo. Ano? Di pa sinabi ko nang walang solian? Ginawa mo naman akong kondensada sa grocery, Fiona. Ayoko nang bumalik dito. Gusto ko na sa'yo. Mapag-uusapan naman natin to, Fiona, di ba? Nahihirapan na kasi ako. Lahat na lang trabaho at obligasyon ko. Sorry Andrew Sorry po tita. Pwede naman nating paghatian ng pag-aalaga kay Andrew. Kung gusto mo, ako na lang ang maglalaban ng mga damit niya. Pero dapat susunduin mo rito mga labahan ko, Fiona. Kasi hindi na pwedeng bumiyahe ng malayo si Nanay. Hindi na kaya ng tuhod niya. Tuwing Lunes at Martes naman, pwedeng dito siya matulog para may oras ka na maglinis ng kondo nyo. Kondo ko yun. Akin yun. Akala ko ba iisa na lang tayo? Akala ko rin Pero narealize ko, mas gusto ko na lang palang mag-isa. Ayoko nang bumuhat ng iba. Huwag mo naman akong gawing kondensada, Fiona. Tapos ng warranty ko. Hindi ko kailangan ng kondensada sa salad ko.
Aalis na po ako. Thank you na lang sa lahat, Andrew. Nagmadali na akong tumakbo palabas ng bahay nila, Papa Dudut. Hinabol ako ni Andrew para pigilan. Nakiusap siya sa akin na huwag ko raw siyang iwan sa bahay ng nanay niya. Masaya na raw siya sa kondo namin. Inulit ko sa kanya na kondo ko yon. Niyakap niya ako at sinubukang halikan pero tinulak ko siya. Aminado naman kasi ako na may epekto pa rin ang mga lambing niya pero kailangan kong maging matatag. Hindi na ako pwedeng magpadarang sa kanyang itsura at sa katotohanan na siya lang ang pumatol sa akin. Agad ako nagpara ng taxi at nagmadali ng umuwi, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay umiyak ako sa loob ng kondo ko. Oo, at malungkot na muli na mag-isa ko. Pero hindi na ako mahihirapan at mai-stress sa kakaisip sa pag-aalaga ng iba. Nung na-realize ko kung gaano kahirap ang umakay at bumuhat ng iba ay doon na natapos ang pag-iyak ko. Tinawagan ko si Mars para ikwento ang lahat. Natahimik din siya at hindi inaasahan na makakayanan kong bitawan si Andrew. Para pagaanin ng mga pangyayari ay nagbiro na lamang si Mars tungkol sa pagiging pabigat ni Andrew. Binanggit din niya na maswerte na nakuha na ni Andrew ang lahat ng damit niya dahil nagpalaba ito sa nanay niya kaya wala na akong kailangan pang isoli dito. Nagkatawanan kaming dalawa at pagkatapos ng tawag na yon ay nahiga na ako sa kama. Masosolo ko na sa wakas ang kama. Nang mapagod akong humiga ay saka ko naman dumiretso sa kusina. Bigla ko nag-crave ng kondensada. Pagbukas ko ng ref ay nakita ko kagad ang kalahating lata ng kondensada. Nagpainit na ako ng pandesal at saka ginawang palaman ng kondensada. Tahimik po akong kumakain ng pandesal sa kusina ng kondo ko. Walang kahati sa pagkain at napakatahimik. Napangiti ako. Yun ang kailangan ko, kailangan kong ma-enjoy ang pag-iisa. Dahil balang araw, kapag papayagan ng Diyos ay magkakaroon na akong muli ng kahati sa pandesal at kondensada. Yung kahating hindi lamang sa pagkain kundi pati na rin sa mga pasanin sa buhay. Maraming salamat po sa Barangay LS 97.1 sa pagbasa ng aking liham. Isa po ako sa inyong masugid na tagapakinig. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Fiona.